Alright, so isang mapagpalang gabi uli sa ating lahat mga kapuntos, no? Brother John po uli, ang inyong abang lingkod. So, sa gabi po na ito mga kapuntos ay atin pong pag-uusapan, no, ang katuruan ng simbahan patungkol po sa eksistensya ng Diyos sa natural na kaalaman. So, napaka-espesyal po ang gabi na ito dahil titingnan po natin, no, ang katuruan po ng simbahan patungkol po sa bagay na yan. At ito po ay para sa inyo, no, na kaya nyo pong masagot ang mga tanong patungkol po sa kanyang eksistensya na naayon po sa katuruan ng simbahan. Okay? So, without further ado mga kapuntos, let's go! Car back, saw Simbahan. Okay, so bago ko pa pala umpisahan, mga kapuntos, no, sa mga hindi pa po nag-subscribe sa atin pong channel, please visit Kaabag sa Simbahan at pakipindot po ang subscription, no? At kung hindi nyo man po kayang i-subscribe, please like and share. Happy na po ako doon. Okay, so umpisahan na po natin mga kapuntos, no, ang pag-aaral patungkol po sa natural na kaalaman sa eksistensya ng Diyos na itinuro po ng simbahan, no? So basically ito po ay mababasa natin sa Fundamentals of Catholic Dogma page 13 to 14, no, na mayroon pong article na The Natural Knowledge of the Existence of God. At ayon po sa nasabing libro, sa Fundamentals of Catholic Dogma, mayroon po itong 4 basic ways. Yan. So yan po ang pag-aaralan at titignan natin kung ano ba yung 4 basic ways na yan. So ayon po sa simbahan, ito daw po ang dogma, scriptural proof, traditional proof, at innate idea of God, no? So ito po yung pag-aaralan natin. Ano-ano ba itong apat na ito? So, umpisahan po natin siyempre sa dogma, no? Ano ba ibig sabihin ng dogma at ano ba ang aral natin at yung mga consequences kung hindi natin paniniwalaan ang ating aral, okay? So, una, dogma, sa mga hindi po nakakaalam, ito po ay isang Latin term galing po sa Gregong wika na dogmata. Na sa English po nito, ito po ay doctrine, no? Or teaching. Di naman kaya sa wikang Tagalog, ito po ay aral. Yan. Dogma. No? So, tingnan natin ano ba ang definition according sa mga teologo. So, ang dogma is a divinely revealed truth, no? Proclaimed as such by the infallible teaching authority of the Church and hence binding now and forever on all the faithful. So, ito ay isang divine revealed truth, no? Na pinuklama ng simbahan, no? At ito ay nakabind sa lahat ng pananampalataya. So nakabind na sa atin, no? Every time ang simbahan ay mayroong pong idinideklarang dogma, no? So bind na po sa atin 'yan. So nakagapos tayo sa dogma natin. So what if kung hindi natin paniniwalaan ang dogma no ng simbahan or teaching ng simbahan? So mamaya malalaman po natin ano ang magiging kahihinatnan ng mga Katoliko or mga tao na hindi maniniwala sa dogma ng simbahan. Pero sa ngayon, alamin muna natin ang pinaka-dogma or teaching of the church patungkol po sa eksistensya ng Diyos, no? Ano ba ang katuruan ng simbahan? God, our Creator and Lord, can be known with certainty by the natural light of reason from created things, no? At kung makikita nyo sa baba, yan po ay naka-de-fide. Now, what happened kung ang isang Katoliko ay may agam-agam patungkol po sa katuruan ng simbahan na
yan, no? Parang napaka-imposible naman, no? Na makilala natin ang Diyos sa pamamagitan lang ng mga bagay natin nakikita. Parang hindi ako maniniwala dyan, no? Parang imposible. So ito po ang sabi ng simbahan. If anybody says that the one true God or Creator and Lord cannot be known with certainty in the light of human reason by those things which have been made, anathema set. So maaanatima pala mga kapatid, mga kapuntos, mga kaabag, ang sinumang tao, no? Sinumang Katoliko ang may doubt patungkol po sa katuruan ng simbahan na God, our Creator and Lord, can be known with certainty by the natural light of reason from created things. So yan po ang katuruan ng simbahan mga kapuntos, no, patungkol po sa natural na kaalaman sa eksistensya ng Diyos, no? True things that have been made by God, no? Ay makikilala natin na andyan ang Diyos, no? Mayroon talagang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay. No, dahil basically mga kapuntos, no, according po sa siyensya, wala namang bagay sa mundong ito na nag-exist na walang nagpapa-exist. No? Fundamentals po yan, no, sa katuruan ng siyensya. Kung mayroong buwan, mayroong araw, then perfect po ang kanyang rotation, no? Perfect ang kanyang pagkagawa, hindi lumalagpas sa kung paano siya ginawa, ay papatanong po tayo kung sino kaya ang gumawa niyan, no? Dahil according po sa fundamentals belief na walang bagay na nag-exist kung walang nagpapa-exist. Ay napakahirap naman po sabihin na gawa ng human ano yan, no? Human made yan. Napaka-imposible po yun dahil kailan lang ba nagkaroon ng mga bagay na ginawa ng mga tao early 19th century or 18th century, no? Na develop yung mga makinarya. So napaka-imposible po na tao ang gumawa ng universo. So, walang ibang gumawa po niyan, Diyos lang. So, ayon po sa katuruan ulit ng simbahan, napakalina po, God, our Creator and Lord, can be known with certainty by the light of human reason from created things, no? At again, pag hindi po natin pinaniwalaan ang dogma na ito, ang sabi po ng simbahan, if anybody says that the one true God, our Creator and Lord, cannot be known with certainty in the light of human reason of those things which have been made, anathema set. Okay po? So yun po ang una, no, sa katuruan po ng simbahan patungkol po sa eksistensya ng Diyos sa natural na kaalaman, no? Yung dogma natin. Ang pangalawa, ang scriptural proof naman, no? So ito ay pumapatungkol sa pagpapahayag ng banal na kasulatan nating nababasa patungkol po sa eksistensya ng Diyos. At ayon po sa simbahan mga kapuntos, according to the testimony of Holy Writ, the existence of God can be known from nature, from conscience, and history. So, meron palang tatlong elemento na ipinahayag sa banal na kasulatan patungkol po sa eksistensya ng Diyos. So, titingnan po natin yan, no? So, unahin po natin ang nature, no? Kung sa paanong paraan ba ito pinahayag ng banal na kasulatan ang eksistensya ng Diyos sa pamamagitan ng nature. So, ito po ay mababasa natin una sa Karunungan ni Solomon 3:5 na ang wika po ay ganito, sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sangnilikha, makikilala natin ang lumikha. So talagang tama ang katuruan ng simbahan mga kapuntos, ano? Na true things that have been made by God ay makikilala natin siya. Dahil biblically speaking, ang sabi, sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sangnilikha, makikilala natin ang lumikha. So, biblically, andyan po talaga, no, na mababasa natin na ang Diyos ay makikilala natin sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang nilikha na ating nakikita. No? At yan po ay ipinahayag din po ni San Pablo. No? Romans 1:20, ang wika po ni San Pablo ay ganito, mula pa nang likhain ng Diyos ang sanglibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita
Ang kaniyang kapangyarihang walang hanggan at ang kaniyang pagkadiyos ay maliwanag na inihahayag ng kaniyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. So yan po mga kapatid, no, mga kapuntos, even St. Paul, no, ipinahayag na po niya na ang Diyos ang lumikha ng sanlibutan. At ayon pa po sa kanya, ang kanyang walang hanggan at kapangyarihan at ang kaniyang pagkadiyos ay maliwanag na inihahayag ng kaniyang mga ginawa. Kaya wala po talagang lusot, no, ang mga tao dahil sabi po niya, kaya't wala na silang maidadahilan pa. So, ganyan po kadali, no, mga kapuntos, ang katuruan ng simbahan, no? Madaling maalaman, ipaliwanag ang eksistensya ng Diyos sa natural na kaalaman, no? So, ito po yung pangalawang katuruan ng simbahan, no? Ang patungkol sa banal na kasulatan, no, yung nature. Ngayon tingnan naman natin ang pangalawa, yung conscience, no. Ito ay tumutukoy sa batas ng Diyos, no, na nakasulat sa ating mga puso. Ika nga ay a natural law of God, no. So Romans 2:14, ang wika po ni San Pablo ay ganito: kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautusan na para sa kanila. So ano ba ang paliwanag ng simbahan dito, no? Para maunawaan natin. Sabi po ng simbahan, the heathens that is known, naturally heathens means pagans. Without supernatural revelation, the essential content of the Old Testament, the unity and trinity of God law, in their hearts, a law has been written, whose binding power indicated a supreme lawgiver, no? So, ang Diyos din po pala, kahit yung mga pagano, inilagay na sa kanilang mga puso, yung tinatawag na lawgiver, nag-i-indicate a supreme lawgiver na makikilala talaga nila, or malalaman talaga nila, na mayroon talagang Diyos, no, na gumagawa ng lahat ng bagay. At ang masaklap lang dyan, mga kapuntos, ay instead kilalanin nila yung manlalalang. Ang kinilala nilang mga Diyos, yun pong nilalang ng Diyos, no? Kaya mababasa po natin sa banal na kasulatan po dito sa Karunungan ni Solomon 13:1 hanggang 2, napakahangal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakilala ang lumalang sa kanila. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa kaitaasan, ang rumaragasang tubig at ang mga bituin sa kalangitan, ang kinilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. So, yun po ang masaklap, mga kapuntos, no, na instead na kilalanin ng mga pagano ang Diyos, ay mas kinilala pa nilang mga Diyos nila, no? Ito pong nilalang ng Diyos, no, like tubig, bituin, araw, bundok, etc. Sa Pilipinas, si Jose Rizal, no, may sumasamba kay Jose Rizal na Diyos. So yan po ang masaklap dyan, mga kapuntos, na binigyan na po sila ng natural law, no? Diyos na po mismo ang naglagay sa kanilang puso na makilala nila mayroon talagang manlalalang, no? So, kilala naman nila na may manlalalang. Yun nga lang, instead na yung tunay na manlalalang ang kanilang kilalanin, si Yahweh, ay mas kinilala nilang manlalalang yung nilalang ng Diyos, no? Yung mga bagay na kanilang nakikita. Yun po ang kaugalian ng mga pagano. Okay, so punta po tayo sa ikatlong patutuon ng banal na kasulatan patungkol po sa eksistensya ng Diyos, no, yung history. Yan, no? So ano ba ang wika ni Apostol na Pablo patungkol po sa Diyos, no? Sa takbo ng kasaysayan, sabi po ni Apostol na Pablo sa Gawa 14:15-16, mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan, mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinapangaral namin sa inyo ang magandang balita upang talikuran ninyo ang mga walang kabuluhang bagay na iyan. At manumbalik kayo sa Diyos na buhay na lumikha ng langit, lupa, dagat,
lahat ng naroroon. Ano daw po? Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay at manumbalik kayo sa Diyos na buhay, na lumikha ng langit, lupa, dagat at lahat ng naroroon. Sa mga panahong nakalipas, yan, no? So, sa mga panahong nakalipas, nandiyan na talaga ang Diyos. Hinayaan niyang gawin ng lahat ng bansa anuman ang kani-kanilang maibigan. So, yun po ang pahayag ni Apostol na Pablo, mga kapuntos, patungkol po sa eksistensya ng Diyos historically, no? Ngayon, tingnan naman natin ang ikatlo, no? Sa itinuro ng simbahan patungkol sa eksistensya ng Diyos, no? Ito pong traditional proof. Ano ho ba ang ibig sabihin nito? Ito po yung mga katuruan ng mga early church fathers natin patungkol po sa eksistensya ng Diyos, no? At napaka-importante po yan, mga kapuntos, na tignan natin, no, kung paano ba itinuro ng mga church fathers yun pong patungkol po sa Diyos, no? Dahil ayon nga po kay Apostol na Pablo, kung babasahin po natin ang Biblia, ayon po kay Apostol na Pablo dito po sa Hebreo 3:17, alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin niyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. So, napakalinaw dyan, mga kapuntos, na kinakailangan natin tingnan, no, ang kung paano nangaral ang mga church fathers at tularan natin ang kanilang pananampalataya. Kaya tingnan po natin yan according po sa katuruan ng simbahan, no, kung ano ba ang katuruan ng mga church fathers, no, patungkol po sa eksistensya ng Diyos na ipinahayag po ng simbahan. So ayon po sa ating inang simbahan, mga kapuntos, or sa nasabing libro, no, ng Fundamentals of Catholic Dogma, page 14, the fathers, in referring to the assertions of Holy Scripture, stress the possibility and the facility of the natural knowledge of God, no? So, in-stress pa po, no, ng mga church fathers natin, no, ang kaalaman patungkol po sa eksistensya ng Diyos na ipinahayag po ng banal na kasulatan. At ayon po sa ating simbahan, merong dalawang forma daw na dalawang forma na paraan, no, sa pangangaral po ng mga church fathers, no. Una, yung mga Greek fathers po natin, no, sabi ng simbahan, prefer the cosmological proofs of God which proceed from external experience, while sa Latin fathers naman preferred the psychological proofs which bow, no, from the inner experience. So yan pong dalawang forma, no, na pamamaraan na pagtuturo ng mga church fathers natin nung nakaraang panahon, no, patungkol po sa eksistensya ng Diyos. At isa nga po dyan si Church Father Theophilus of Antioch, no, nasabi po niya, God has called everything into existence from nothing, so that His greatness might be known and understood through His works, no, na ang Diyos daw tinawag ang lahat ng eksistensya, no, mula sa kawalan, para ang kanya pong kadakilaan ay makilala at maunawaan sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. At ayon pa po niya dito, no, nagbigay siya ng analohiya. Sabi po niya, just as the soul in man is not seen, as it is invisible, but is known to the movement of the body. So God cannot be seen with human eyes, but He is observed and known through providence and His works. No, na ang Diyos daw ay katulad sa isang kaluluwa, no, na hindi man po natin makikita, pero malalaman natin sa pamamagitan po ng galaw ng katawan, no? Dahil philosophically speaking, ayon po sa filosofiya, the soul is the animator of the body, no? Ang kaluluwa ang napapagalaw sa katawan. So ganun din daw po ang Diyos. Hindi man po natin nakikita ang Diyos sa ating mga mata, pero nauobserbahan at nauunawaan natin nandyan siya sa pamamagitan ng kanyang mga ibinigay at mga ginawa. Yun po ang sabi ni Theophilus of Antioch, mga kapuntos, no? At isa pa po sa mga pahayag ng mga church fathers na sina Saint Irenaeus at Saint John Chrysostom, just as one at the sight of a well-equipped ship which sweeps over the sea and steers towards a harbor becomes aware that there is a helmsman on her who directs her, so also one must be aware that God is the director of everything, even though He is not seen
bodily eyes as he cannot be apprehended by them, no? So tulad daw po ng isang helmsman na nagdidirekta, no, sa barko, no, na naglalayag sa karagatan, ang Diyos din daw po ay ang nagdidirekta o direktor sa lahat ng kanyang mga ginawa na dapat maalaman ng mga tao, no, mga kapuntos. So ito pa ang pang-apat, no, ang innate idea of God. Ano bang ibig sabihin ng innate idea of God? Ito po yung likas, no? Likas na kaalaman patungkol sa Diyos, na tayo bilang tao, alam talaga natin na may Diyos, no? Dahil again mga kapuntos, biblically speaking po, kung babasahin natin ang banal na kasulatan, ito po ang sabi ni Apostol na Pablo sa Hebreo 8:10 hanggang 11, no? Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na kailangang turuan ang isa't isa at sabihin, kilalanin mo ang Panginoon, sapagat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. So ganyan po mga kapuntos, no, ipinahayag ni Apostol ni Pablo ang pagkaalam patungkol sa Diyos po. Kaya innate idea of God is natural na po yun sa tao, no? So ano ba ang katuruan ng simbahan patungkol dito? So dito po sa Fundamentals of Catholic Dogma, page 14, sabi po, taking their stand on the authority of the fathers, many Catholic theologians, no? For example, Ludwig Tomasinus, Heinrich Klee, Anton Staudenmeier, and Johannes von Kohn taught that the idea of God is not acquired by deductive thinking from the world of experience but is innate in us. No, na yun daw idea patungkol sa Diyos ay hindi po yan sa pamamagitan o nag-acquired ng deductive thinking, kundi yan po ay innate in man, no? Likas na po sa tao yan, yung idea na may Diyos talaga. Dahil biblically nga, no, sabi ng Diyos, siya mismo ang maglalagay sa puso ng tao at makikilala nila na may Diyos talaga, no, na hindi na nga daw kinakailangan pang turuan kung sino or kilalanin ang Panginoon. Dahil Diyos na mismo ang maglalagay niyan sa puso ng kaniyang piniling bayan. So that is innate in man, ang idea po na may Diyos talaga, no? At sabi po ng dalawang church fathers natin na si Saint Justin and Saint Clement, sabi po nila, the knowledge of God as automatic not learned, no? Automatically learned, implanted, self-taught, or as a gift of the soul. So regalo po yan ng Diyos sa ating kaluluwa, no? Na maalaman natin na siya talaga ay tunay na manlalalang ng lahat, no? Sabi nga ulit nila, automatic not learned, no? Automatically learned, implanted, self-taught, or as a gift of a soul. So yan po ang katuruan ng dalawang church fathers natin na si Saint Justin and Saint Clement. At ayon naman po kay Saint John Damascus, no, sabi po niya, the knowledge of the existence of God is implanted. Nakatanim na po sa atin. No, sabi ng santo natin na si John of Damascus. No? At ang panguli po mga kapuntos, ang great philosopher of our church, no, si Saint Thomas Aquinas, sabi po ni Saint Thomas Aquinas, the knowledge of Him is said to be innate in us, insofar as we can easily know the existence of God by means of principles which are innate in us, no? Yun pong mga basihan, no, mga prinsipyo sa buhay, no, na yan po ay again innate in us or likas na po sa ating mga tao, mga kapuntos. Okay mga kapuntos, so yun po ang katuruan po ng simbahan patungkol po sa eksistensya ng Diyos, no? At kung babalikan po natin, no, for recap, no, para po hindi tayo mawala sa katuruan ng simbahan. Ano ba yung apat na katuruan ng simbahan patungkol sa natural na kaalaman sa eksistensya ng Diyos? Yun po yung dogma, scriptural proof, traditional proof, and innate idea of God. Yan po ang 4 basic ways according to the fundamentals of Catholic dogma.
Okay, so mga kapuntos, sana po ay na-bless at natuto po kayo sa gabi na ito patungkol po sa kaalaman sa eksistensya ng Diyos sa natural na pamamaraan. Okay, so maraming salamat po mga kapuntos at dito ko na lang po tatapusin ang aking pong presentation para po maumpisahan na po natin ang tanungan. Pero bago ko po tatapusin, no, please subscribe again mga kapuntos, no, Kaabag sa Simbahan, at paki-subscribe po, at kung hindi nyo po kayang i-subscribe again, like and share po, ay masaya na po ako doon. Adios.